Mga kababalaghan na tunay na nangyari. True to Life Stories, Story number 50. Mayroon akong kinatagpo sa Morato. Maraming restaurant doon at kadalasan doon ako nagpapapunta. Ang tanong ng babaeng kinatagpo ko ng araw na yun, "Sir, bakit po nyo laging dito tayo magkita sa lugar na ito?" Sabi ko, malayo-layo rin kami dito, pero paborito ko ang lugar na ito. Nandito na lahat ang kababalaghan. Bilang clairvoyant, nakikita ko ang mga hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Agaya na yung obelisk ni Tomas Morato. Nandun lang sila. Marami nang umiikot doon na mga UFO. Marami-rami na rin akong nakitang Gliese X-ray na UFO. Mayroon din mga banal na engkanto. Mga nagbabantay sa kabuuan ng barangay na yaon. At nandun lang sila. Parami sila ng parami. Noong pandemic, ang lugar na ito ay mistulang patay na lugar, subalit sa mata lang ng ordinaryong tao. Laging nagdiriwang ang mga hindi nakikita sa nasabing lugar. Subalit, minsan nakakalunos o masakit sa puso na makita mo na pinapatay ang mga malalaking puno. Marami ring naapektuhan sa kanila. Tinatawag ako ng mga ito na manatili o magpunta doon paminsan-minsan. At doon nararanasan ko ang tunay na katahimikan, kapayapaan. Ang mga engkanto ay natutuwa na nalinis na ang hangin. Nalulungkot uli sila dahil ito na naman merong ang tinatawag na monkeypox or mpox. Sana nga wag na itong lumala. At ang mga tumutulong ng mga engkantado, lalo na ang engkantado ng mga hangin, ay magbigay lugod sa mga tao. Iilan na lamang ang binibigyan sila ng lugod. Iniisipan nila na ang tao ay walang utang na loob. At kung pupunahin ninyo, bigla na lang aaraw, bigla na lamang uulan. Ang mga dragon ay nag-iisip din kung anong gagawin nila sa bayan na tinitira nila. Iisa lang naman ang lugar natin. Minsan nakukuha sa dasal, minsan hindi. Mas maraming kontra. Pero ang akala ng tao ay gagawa lang ng pera. Hindi iyon ganun. Marami pang kaparaanan. Kung malinis ang paligid, malinis ang konsyensya, matutuwa ang mga mahal na Buddha. At sila ay magsisibaba upang basbasan ang mga nasabing lugar. At habang dumudumi ang kapaligiran, gumagawa rin sila ng kaparaanan para maging malinis ito. Panahon na para magkaunawaan tayo. Gayon din ang gusto ng mga engkanto na palagi ang pinagbibintangan ng mga tao na may gawa ng masama kapag may nangyayaring dilubyo o kalamidad. Kung napupunan ninyo nitong huling bagyo, nitong Enteng na halos ayaw nang umalis, at yung Karina, kung nakita lamang ninyo ang kahabaan ng Giaraneta Avenue, nakabara sa mga kanal at wala nang ang kanal dahil ginawa ang skyway. Sana makapag-isip ang ating gobyerno na magkaroon ng tawag ay sewerage system upang ang tubig ay hindi manatili sa daan. Kagaya ng ginagawa sa Makati. Paulit-ulit lamang ang mga pangyayari. Paulit-ulit.